Nakapaglagay na nga rin tayo dito ng kutsyon mga mare sa ating bahay kubo at talaga naman napakaganda nga ng kinalabasan. Ang sarap lang din talaga gumising sa umaga kapag ganito nga ka-cute ang bubungad nga sa'yo. Abay nakikisabay na nga rin etong bata na to mga mare sa amin. Minsan nga mas nauuna pang magising. Ngayong araw nga ay mas nauna siyang gumising. Ang ingay na gutom na pala. Narinig siguro nung tatay niya na napakaingay nga mga mare at tinadaganan na nga ako. Kaya yung papa niya tumayo na para ipagtipla siya ng gatas. Ito naman nga yung mukha ko mga mare. Sinasabi ko lang naman dyan hindi na nga ako oily face. Ate kasi pag bumangon ako talagang para akong nagmamantika. Pero pagising ko nga mga mare nakita ko nga ito sa lamesa. Galing pala to kay Kuya Alexis mga mare na kapitbahay nga namin dun sa iba. Sadyang mababait talaga yung mga kapitbahay namin dun sa iba mga mare. Lalong lalo na nga kila Kuya Alexis. Talagang naalala kami kapag may mga ganyan sila. Salamat nga po kay Kuya Alexis sa pagbibigay sa amin ng melon. At eto naman nga mga mare pagbalik ko nga dahil bumaba nga ako sa baba. Ayan nakita ko nga itong mag-ama abay nagtuturuan nga dito ng lamok. Gail nga ang taga-turo. Eto naman nga ang papa niya ang taga-huli. Abay ang cute nga lang din nilang tingnan. Kapag nga may butike ay tinuturo din yan mga mare. Ako naman nga naghilamos na nga rin kasi mamaya na nga ako maliligo. Nilalamig pa nga ako mga mare kaya naghilamos na muna nga ako para nga maipakita ko nga sa inyo. Abay nagbilang pa nga ng sabon ang mare nyo. Nabasa nga ako sa comment section talaga nagpapasalamat nga siya mga mare sa Mare Glow dahil nga tuwang-tuwa daw siya dahil nawala na pagiging oily face ng asawa niya. Yung problema niya nga daw yun mga mare lalo na nga siguro kapag umaga. Yung mga kumare nga natin na talagang bumibili para sa asawa nila mga mare pero yung iba naman nga pares nga daw silang gumagamit. Maganda to mga mare talaga sa may mga pimples. Iba nga mga mare na nagre-rejuve ay talagang pinalitan na nga nila ng Mare Glow kasi nga eto nga mga mare is nakakatulong din naman siya makapagpawala ng pimples, dark spot at lalo na mga mare kapag marami kang blackheads, whiteheads sa tutulungan nga rin niya. Halagang 179 pesos mga mare ay talagang malaki na nga ang maitutulong sa'yo nito lalo na kayo ng mga problema mo. Ito nga sira nilalagyan ko nga ng tissue tinitingnan ko kung didikit pa. Pag oily face ka talaga mga mare ay didikit talaga ang tissue niyan pero ngayon hindi na nga. Alam nyo ba mga mare si Ran meron siyang ginagamit noon na talagang hindi niya yun pwedeng lubayan kasi kapag nilubayan niya yung mga mare ay talagang lalabas lahat ng pimples niya. Pero ngayon mga mare ay talagang natigil niya yun dahil nga ilang taon niyang ginagamit yun di pa kami magkakilala. Mga mare kung magka-pimples man siya pa isa-isa, dalawa tapos natutuyo na agad yun. Kasi kapag tinitigil na yung mga mare ay talaga namang puputak din siya ng maraming tagyawat. Buti na nga lang din dumating na nga yung in-order nga natin mga maring panglinis nga dito ng CR. Medyo matagal nga rin kaya naman nga dumating dinikit nga agad ni Ran. Ito kasi mga mare kamukha nga lang din ng panglinis nga natin sa kabila kaya talagang proven and tested na nga namin yung mga ganito. Wala pala akong pasok ngayong araw kaya eto nga mga mare dito nyo nga ako makikita kung ano-anong pinagagawa ko. Isip nga kasi namin nalagyan na nga ito mga maring kutsyon para sa ganun kapag magpapahinga nga tayo ay may mahihigaan lalo na nga si Gail. Isang kasi dinadalaw na nga ng antok si Gail mga mare. Minsan kailangan niya pang umuwi kahit antok na antok nga siya. Tamang-tama din naman nga maglilinis nga kami dun sa kwarto mga mare na tinatanong nyo at paglalagyan nga natin yun ng paglalayban nga natin. Wala na nga akong sinayang na oras pagkatapos ko mga mare mag-post para sa Mare Glow. Ayan naglinis naman nga ako dito. Spray nga lang ako dito mga mare ng Downy para nga sa ganun ay talaga naman nga mabango-bango nga ito bago nga natin malagyan ng kutsyon at malinis na rin. Pagkakita ko nga dito ay talaga naman nga mga mare hindi ko alam kung anong una kong damputin. Alala ko tuloy kapag naglilinis nga ako sa bahay namin dati, yung kubo nga natin dun, talagang napakaingay ko. Sadyang maingay ako mga mare kapag naglilinis ako tapos naiyak nga ako pag sobrang daming kalat. Tapos hindi ko alam kung ano uunahin ko, kung paano ko tumatatapos, ganyan talagang naiyak ako nun mga mare. O siya nga, eto't ibinaba na nga natin yung kutsyon, saktong-sakto nga lang ito dito, kaya lang hirap nga lang dahil yung pintuan hindi na nga masasara. Hindi na nga natin kailangan pa nga mga mare bumiling kutsyon kasi napakarami nga natin kutsyon na pinunumot nga nung nakaraan. Hirap na hirap nga dito sila Kuya Mark dahil nga may kabigatan nga ito at bukod doon medyo malaki nga rin mga mare at eto na nga itsura niya mga mare. Ang naisipan nga namin tupiin na muna nga dito sa may gilid habang hindi pa nga namin naasikaso itong pintuan. Dapat palabas yung pintuan. Pero wag ka mga mare, sobrang ganda nga kapag may kutsyon pala dito. Para kang nasa hotel. Ang na lang talaga dito ay swimming pool mga mare. Magmumukha na nga tong resort. Syempre para nga malamig nga rin dito, kailangan nga natin ng electric fan. Kaya itong sira naglagay na nga rin dito mga mare. Matagal
niya na nga tong nabili, ngayon niya pa nga lang maikakabit. Bale kasabay lang kasi to nung nabili niya nga nung nakaraan mga maring electric pan. Niloloko ko nga sila, abay nagpapaligsahan yata si Kuya Mark saka itong si Ran sa paggawa nga ng bahay kubo nga ngayon. Si Kuya Mark din pagkatapos sa Mariklo, abay abalang-abala na nga dito mga mare sa bahay kubo niya. Si Gael naman marunong ng mga mare umakyat ng hagdan, kaya umakyat nga siya dyan, may alalay nga lang ni tatay kaya nandyan nga kay Kuya Mark. Ako naman nga mga mare, naglinis na nga rin ako dito kasi dumating na nga rin pala tong nabili kong kalan. Kaya naman nga binuksan ko na nga rin mga mare, saka ko na nga lang sasabihin sa inyo kung maganda to, dahil hindi ko pa naman nga nasusubukan. Bumili nga ako nito para sakto nga lang dito mga mare sa paglalagyan nga natin, malapit rin naman nga ito sa may saksakan. Buti na nga lang din wala akong pasok ngayon kaya naasikaso ko nga to mga mare, kaya naman nga gandang-ganda nga ako dahil sobrang liit lang. Tapos nung kinahaponan nga itong maglola dumating nga, at syempre pinakita ko nga to kay mama. Nga natin ay talagang tuwang-tuwa na makapunta nga dito sa kutsyon, talaga naman halos gustong tumalon. Kaya ayun mga mare, ay tiyak na magugustuhan niya nga dito, at eto nga si mama tuwang-tuwa nga din habang pinapanood nga yung apo niya. Kahit nga sabihin niyo mga mare nahihirapan si mama, ay nako si mama talaga kahit nasa akin yan ay sinusundo pa yan. To yata ang kasabihan na minsan mas mahal pa ng mga magulang natin yung mga apo nga nila kaysa sa atin. Pero eto nga't kalilinis ko lang, meron na naman ngang kalat, kaya ayun mga mare, ibababa ko na nga to para nga maasikaso ko na nga rin dito. Umuwi na nga itong sila mama, kaya lang bumalik na naman nga ulit mga mare dahil nga inaantok na nga daw si Gael. Pag kasi maagang natulog nga itong si Gael mga mare, ay haisahan mo gigising pa nga ito ng kinagabihan, tapos matagal na naman nga makakatulog. Eto ang bata na to, tingnan nyo naman nga, hawak ako dito yung basurahan. Hindi nga rin mapakali nung makita ko dito sila mama, talagang sobrang tuwa ng puso ko nang makita ko sila nakakapagpahinga na, at apo na lang ang iniintindi nila mga mare. At tinawag nga ako ni mama dahil nga napagod nga daw si Gael, ayan na naman nga po siya. Apakahilig talaga ni Gael sa ganyang higa mga mare, basta napagod yan higa na nga lang kung saan abutan. Tapos maya naman nga ayan, kumuha na naman nga ng walis at magwawalis yata, at pakanta-kanta pa at pasayaw-sayaw pa yan. Kuha nga ako na makita siyang ganyan mga mare, maliit pa lang, parang alam ko na nga kung anong gagawin ko sa kanya, palagi siyang tutulong sa gawaing bahay. Sabi ko kasi wala sa aking lalaki, basta dapat ay marunong nga siya sa gawaing bahay para kung mag-asawa siya, hindi lang asawa niya ang kikilos kundi pati na rin siya mga mare. Dahil naniniwala ko wala sa lalaki o babae ang pagkilos sa gawaing bahay, lahat yan responsibilidad natin. Eto ang tita kulot niya, sakto lang ang pagdating niya mga mare dahil nga naghatid nga rin ng gatas. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, para ba yung bukas na lang ulit.